No, bes, no? Ito, tungkol sa investment na to, no? Maliit na ibabahagi ko sa inyo to. Nasa inyo yan. Hindi naman ako sinabing magaling akong investor, no? Um, may kunting alam lang ako, pero yun ang gusto ko i-share sa inyo. Kasi ito, totoong nangyari to, yung kaibigan ko na kausap ko galing ibang bansa, sabi niya sa akin, pare, nakausap kami. Sabi niya, pare, may pera kasi ako dito. Kahit pa ba nakapag-ipon ako, ano kayang gagawin ko sa pera? Magninegosyo kaya ako. Sabi ko, parang magandang idea rin yan. Maganda naman talaga ang negosyo eh. Kahit saan mo titingnan, negosyo maganda. Wala kang amo, hawak mong oras mo. Pero talagang sa umpisa talaga, hindi dapat pabanjing-banjing. Tuto ka, hands-on ka sa negosyo mo. Sabi ko, kung mag-open ka ng negosyo mo, anong naisipan mo negosyo niya? Wala pa akong naisip eh. Hindi ko mahirap yan. Kung may open kang negosyo, dapat alam mo yung galaw ng negosyo mo. Katulad sa mo, bakery, mag-open ka ng bakery. Sabi kong ganun. Dapat alam mo, paggawa ng tinapay, alam mo sa baking. No? Pag-aaral ka muna sa baking, bago ka alam mo, marunong ka nagbawa ng tinapay, saka ka mag-open ng bakery. Ngayon, mag-open ka naman ng ano, yung barbershop, dapat mag-aaral ka muna ng open bago ka mag-open ng barbershop, di ba? Kasi paano kung magaling sa yung tao mo bigla? So, paralyze yung negosyo mo, di ba? Ay kung halimbawa naman, ipahiram mo sa tao yung pera mo. Mahirap din yan, sabi ko pare, kasi pahiram ka mo, 5'6", masyado mataas yan, hindi maganda sa kapwa-tao mo, no? Nagigipit na nga, tapos papahiram mo. Tapos pag singilan pa, ang hirap, pahirapan, minsan umaabot pa kayo sa barangay, no? Magkakasama pa, may kaibigan ka, hirap sa'yo, hindi na ako bayad, magkakasama pa kayo ng loob. Hindi maganda epekto, pare sabi ko. Sabi ko, kung bibili ka, ito sabi niya pala, kung bibili kaya ako ng lupa, sabi ko pwede, lupa, fixed asset kasi ang lupa eh. Kung bibili ka halimbawa ng lupa, di may lupa ka na. Halimbawa lang, pare, pinasok mo lahat, sa binili mo lupa lahat ng pera mo. Kailangan mo ng, badly needed ka sa cash, kailangan mo ng cash. Hindi mo agad-agad convert sa cash yun, dahil may proseso, hindi mo agad-agad na ano eh, na yung mabenta o di kaya isasanla mo sa bangko, ano, may mga proseso, kailangan mga documents yan. So, hindi mo agad-agad makuha yung pera mo kung kailan mo kailangan. So, may kailangan mo na ilang araw yan o linggo yan bago makuha yung cash. Ano po? Ganon. Sabi ko, mayroong isang, may isang paraan. Sabi niya, ay, bangko ko na lang. Sabi ko, pwede rin sa bangko, pero ito, sabihin ko sa'yo, ang bangko kasi, kung nagbangko ka sa yung pera mo, binangko mo, isipin mo muna, yung pera mo, binangko mo, magkano lang tutubuin. Yung per annum ng tinutubo ng bangko, baka nasa 1% or higit lang ng konti, no? Ganon. Tapos, ang pera mo, pinagninegosyo nila yan. Tapos, maliit lang kinikita mo sa pera mo, tinutubo ang interest sa pera mo, kunti lang. So, kung sumato tayo, lugi ka pa nga, no? Pera mo yan, tapos ginagawa, pinuhunan nila yan. Tapos, ikaw lang yung mayroon ng pera, kundi lang yung tinutubo mo o napapakinabangan mo. Eh, ano sabi niya? Ano palang magandang gawin? Sabi ko, ito yung gawin mo sa pera mo. Nasa iyo yan kung sangayon ka sa akin o hindi. Bumili ka ng ginto. Bumili ka ng ginto lang sabihin ng ginto ko sa kanya dati. Wala pa nga yung silver eh, no? Kaya ginto lang yung nabanggit ko sa kanya. Bumili ka ng ginto. Puro ginto lang. Huwag kang bumili ng may mga stones, no? Sabi niya, oo nga, no? Ano kaya maganda kung ginto? Wala kasi ako alam. Sabi niya, hindi ko alam. Pag bumili akong ginto, baka may mapeke ako. Sabi ko ganito. Pag bibili ka ng ginto, nga katulad ng ibang nagbabayan sila ng ginto, bumibili ng ginto, huwag kang gumaya sa kanila kasi sila, ano yan, nagbabayan sila kasi may alam din sila sa ginto. Marunong sila mag-appraise, marunong sila tumingin ng ginto kung peke o hindi. So, no? Ay kung ikaw naman, wala ka namang alam sa ginto, peke o hindi, paano mo ngayon ma-handle yung negosyo mong ganun? Eh, maaari kang mapeke ka. Ay kung pagkakamali mo lang sa ginto, sa kilatis lang, binili mong as 10K, timbang mong ganyan, 18K yung pala, 14K o 16K pala, di malaking kalugihan yan. Dahil malaki ang pera involved sa ginto. Sabi ko ganun. Pero paano ganyan? Mag-aaral pa ako para matutong magkumilatis ng ginto. Kahit hindi na, sabi ko, ito yung gagawin mo. Kunti lang naman ng diferensya eh. Pero mas maganda sana kung marunong kang magkilatis at bumili ng ginto, no? Kilatisin mo yung ginto, mas malaki ang tutubuin ng pera mo. Kasi direkta kang bumili sa tao eh.
Nagbabayad sila ka, bili ka. No? Tapos pag gusto mo ibenta, ibenta mo na. No? Maganda sana ng ganun, mas malaking kikitain mo dyan. Kaso lang, wala kang alam, di ba, sa ginto. So, habang ganun ang sitwasyon na wala ka pang alam sa ginto, pwede ka nang mag-umpisang bumili ng ginto kahit wala kang alam. Paano? Sabi ko, bumili ka sa subastahan, sa mga pawn shop. May mga subastahan doon. Yung mga rimatado. Or, bumili ka, wag lang doon sa jewel store, mga department store dahil sobrang mahal doon. Hindi per gram doon. Per piece, per design doon. No? Kung anong klase ng ginto binili mo. Kung Japan, magandang design, per design doon. Magandang disenyo, brand new. Doon mo siya bibili. Ay nako, ang mahal-mahal. Doon ka bumili sa subastahan. Kahit second hand yan, marami kasi nag-isip, second hand, brand new. Mas maganda daw yung brand new. Hindi, pareho lang po yan. Mas maganda nga yung subasta eh. Kasi nakakasiguro kasi kilatis. Alam nyo ba, dyan sa mga, yung mga store mismo, sabihin legit na mga jewel store, no? Marami din akong alam dyan. Eh. Minsan yung mga jewelry nila galing babasa, namamagnet din eh. May reaction sa magnet eh. Pero hindi naman lahat. Ganun. Marami akong naging customer nung nasa pawn shop pa ako. Brand new mga ano nila, mga jewelry nila. At doon galing sa, hindi ko lang sabihin yung lugar. Pag minamagnet namin, dumidikit sa magnet, nagkaroon ng reaction. Ano ibig sabihin nun? Hindi na namin tatanggapin. Kino-consider na yun as fake. No? Kasi namamagnet may reaction. Sabi ko, doon ka sa subasta. Gusto mo makasure? Sa subasta ka. Tapos minsan, may mga promo sila, may mga discount sila. Habang binili mo yung pera mo doon sa subasta, tinabi mo yung alas mo, tinabi mo, tumutubo yan. Kahit hindi mo ginagalaw yan. Ang kagandahan pa yan, sabi ko, kagandahan pa yan, kung kailangan mo ng pera, agad-agad mo siya ma-convert sa cash. Let's say, yung pera mo, 1 milyon, nabasa kung nabili mo lahat ng ginto, no? Ay kailangan mo lang ng pera, halimbawa ng 5,000. Kukuha ka lang doon. 5,000. Sanla mo lang. Di ba? Ganun lang, sanla mo lang 5,000. Ay kung lupa. Binili mo yung 1 milyon mo ng lupa. Ay kailangan mo lang naman ng maliit eh. 5 or 10 eh. Ay agad-agad kailangan mo yan. Di ba? Ay baka pahirapan pa talaga. Kaya yun best, no? Yun ang advice ko. Magandang investment talaga ang ginto. Yes. Kaya yun tandaan nyo, kung may pera kayo, sa manggaling ang pera nyo, galing kayong abroad, magtatrabaho kayo, nag-resign kayo, nag-retire kayo, ibili nyo ng ginto. Dahil ang ginto, unti-unting tumataas. Laging tumataas. Sabay nyo ng silver. Yes. No? Yun lang pang gusto ko i-share sa inyo. Please subscribe for more tips and guide. Mayroon nga pala akong FB page. Paki-follow nyo po ako doon. Maraming po salamat. Bye bye, best!